Meron lagi akong enumeration. Anong gusto niya sabihin? Number 1, number 2, number 3. Laging may ganon. Bakit? Para klaro. Amen. Okay, next. Ano pa ang hahanapin mo sa discourse? Contradiction. 1 Corinthians chapter 1 verse 25. Ano yan? Ulit? Unsa? Yun. That's contradiction. The foolishness of God is the wisdom of man. And the wisdom of man is foolishness unto God. So may contradiction doon. Amen? Ang tanong dyan ganito, ano ang nakikita mong contradiction dito? Between how God thinks and how man thinks. Yon. O next, hahanapin mo kung may examples given, people, things, or concept. Saan inihalin tulad ang isang Kristiyano sa Mateo 5? Siya daw ay isang light at saka salt. No? Pagkatapos mo i-observe, ang Christian na hinalin tulad sa salt at sa earth, saka mo siya interpret. Ano ba ang karakter ng salt? Para saan ba ang salt? Oh. Ano ba ang kapuslanan ng salt? Preservative, pampatagal ng buhay, no? Pangkuha sa mga impurities, di ba? So, then what does it mean when the Christian is referred to as a salt? So, i-apply mo na pagkatapos mong interpret. Huwag largo-largo na wali dayon na mauna kita mga salt o earth kay og naji. Lagyan mo muna ng observe. Then interpret and then apply. Saka mo itanong sa unsang paagi nga usahay mawad-an ka sa kaparat. Mana. Diba? Oh, another illustration use. You are the light. Okay. Now, saka mo ilabas yung mga interpretation mo ng light. Yung ginawa ko sa kanumay. Iba't ibang light ang inilabas ko. Then, kinuwento ko kung anong klaseng light. Yung ganyan, patay sindi, mga Kristiyano, dalira matasig, dalira pod mapaw. No. O, nayusa, nga light, nga may padangog yun. O gwadyo'y am-am, di yun mo simba. Ang mga nga na ba, kinahanglan yun na, adyo'y mutod. Giingon na ba sa Biblia nga mo ni simbolo sa mga danghag. O, sa itong lampara. Kay maura ba na yung mahurot, di na yun sudlan, kay gitapulan na yun. Okay? So, meron kang gagamiting illustration, meron kang explanation, saka mo i-apply. Iniga-apply na yung ani. Kanus aman na paong ng imong suga. Kasagaran. Kanus aman mapaong ng imong suga. Kauban ng Kristohanon o kauban ng di Kristohanon. Please share. Hindi magsishare na sila. Diba? Okay. So, alam mong ginagawa mo dyan, wala kasing kwento. So, ano nga hanapin mo? Facts. Details. Naintindihan niyo po ba? Simpleng-simple. Ngayon, simple pa. Next, hahanapan mo ng people, things, or concept. Maghanap ka ng things, concept, people, na minention. Okay. Differences between two ideas. Halimbawa, loose or not loose. Santo makita. Ang imong hiktan sa lupa, hiktan sa langit. Ang imong buhian sa yuta, buhian sa langit. Now, akala ng Katoliko sila yon. The power of the priesthood. Ang patatawarin ng pare, pinatatawad ng Diyos. Pag hindi pinatawad ng pare, hindi rin patatawarin ng Diyos. So, nag-agad ang Diyos sa pare, kung magpapatawad siya, bago siya magpatawad.
Pero mali yun. It talks about the gospel. Okay, anong sinugdanan nun? Mateo 8:16-18. Ano yon? Ikaw, Pedro, ug sa ibabaw ni ining bato, itukuron ko ang akong iglesia. Kinsa tong bato? Kristo. Si Jesus. Napailaing interpretasyon na. Ang bato ay ang confession ni Peter that you are the rock, that you are the son of the living God. Diba tinanong muna niya, who do you think I am? Sabi ni Pedro, you are the son of the living God. Sabi ni Jesus, on this rock I will build my church. Dalawa ang kahulugan ng rock doon. Si Jesus at yung confession ni Peter, ang totoong church ni Lord ay itatayo sa pasukaranan na siya ay Diyos o dili tao. Na ito, sa confession niya. So, 2 ang ibig sabihin nun. So, now, may sinabi doon, whatever you lose on earth will be loose in heaven. Whatever you bound on earth will be bound in heaven. Ang intindi nila, si Pedro, may malaking Yahweh. Kaya nagkupot Yahweh. Siya ay naggunit sa Yahweh, pero tingta ko ang Yahweh. Pero wa sila kay bahong, ambot pa sa buta to, ang Yahweh sa pulong sa Ginoo nga mag-able sa labutan sa tao, unya mudawat sila sa Ginoo. So ang buhian mo sa yuta pinaagi sa pag-present sa good news, mabuhian sa dito. Ibig sabihin, ang tinulungan mong maligtas dito sa lupa, ililigtas ng Lord, ililista niya ang pangalan doon sa langit. Yun ang talagang ibig sabihin nun. Yan may Yahweh. Dili ang priesthood, gamhanan ng priesthood. Nang hadlok sila kayo. Naagyot sa pari ang tanang sikreto ng mga dako-dako sa lunsod. Kaya sila may mga kompisaryo. Maka-blackmail manggod na sila. Tanawa na bisag nag-retire na, puros gifts lang gyapon natatanggap nila. Nakapuyo na baka sa bahay sa obispo, hastang daga ng pagkaon. Oy, taon-taon na dyan. Nga naman, kaya na may daghang sikreto na ibawaan. Tungod ni ini maong bersikuluhan. Naintindihan niyo ba? So, itong pag hindi ka marunong, wala kang facts, wala kang background, sayop ang imong hermeneutics, imong interpretation. Okay? Now, let's look at the notes again. Paano mag-interpret? Ito na. Ito na mahirap. Makinig maigi ha, kasi meron tayong practice ngayon. Halimbawa, ang ituturo mo ay 12 verses. Isang chapter. Unsao naman na pag-observe o pag-interpret. Unang-una, makinig ha, i-divide mo ang passage according sa gihisgutan. Okay? Halimbawa, verse 1 up to verse 3, mo'y gihisgutan. Verse 4, kutob sa verse 6, mo'y gihisgutan. Verse 7, kutob sa verse 10, mo'y gihisgutan. Marunong kang mag-segregate kung ano ang topic, wag mong pagsagol-sagulin. Amen. Kung kailangang bulukso ka ng verse, kay katong verse may kalabutan sa verse 4, bisag nasa verse 8 siya, i-appeal mo na siya sa verse 4. Bakit? Kay usaray gihisgutan. Sabot. Ngano? Kay nag-develop man ka o topic, paing anak. Ang unang topic, may kalabutan sa ikaduha, may kalabutan sa ikatulo, pag-abot dito, conclusion. Amen. Pananglitan. Mo ito atong ibuhatan karon. Akong ipa-divide ninyo ang Efeso 2, kutob sa 10. Tingnan ninyo kung ilang section ang mabuo nyo doon. Tapos lagyan nyo ng title
ang bawat section, ang title ani may kalabutan sa title ani, ang title ani may kalabutan sa title ani hangtod sa ikaapat. Pag nabuo mo yan, klarong-klaro ang truth, dili na sabog. Naintindihan? Okay. Are you ready? Now, ready na, may Bible. Subukan lang. Tingnan nyo ang Efeso 2, kung alin ang verse na isarang ang gihisgutan. Okay, you need paper to do it. Sige na, tingnan nyo muna. Okay, everybody look at Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. Sa episode 1 to 10. To 1 to 10. Kunya buhat tayo. Bahina! Bahinon. Lagi. Bahina according to topic. According to topic. Okay? Sige. Ano yun? Ano ang verse na magkakasama? Na usaray, gihisgutan. Dos actually. Sige, sa cellphone na lang. Kung gusto niyong gamitin, wala kayong Bible, cellphone lang. Tidak hay papel. Ready na? Kayong kaluoy. Dami. WhatsApp. Ang dami. Verse 1 po to. Bisan din. Sa kanatan na. Mga best ko lang pagkalatan. Di ba na may Hello. Oh. Naman. Luwas kami. Luwas kami tungod sa Diyos sa Ang gadong. Oh. Ano naman? Luwas kami sa Diyos. Ano? Ma'am, muli na mo. Di man. Ay, man, si Del Paterno. Si Blaze iya ipakuan ako ang gamuli ka Pwede ba makipagpapay kayo ang makarga sa Pilipino ng Del Paterno ang tunan o tao? Pato na lang ba? Nya ti Oh, isumpay-sumpay te. Oh, gargar ka na. Manon? Hindi, wala. Oh, minudo mo itong bami, laloto. Kung mag-sample nga Ilang ng nandili? versa, may nakita na murag connected sila, isumpay ka. Hello. Isa, Ah. iusa ba? Ikuan sila. Iusa lang. Oo, iusa. Oh. Gather eh. The topics to its edition. Napaka-extra ano? Kasi ako nga. Ito nga. Final na akong isuwat director Peter. Nasuwat na ako. Kasi tayo-lupan doon. Ang lupan ako. Saan mo yung ito siya? Ang kadlang ko. Saan mo yung parisa? Ang sari-sari. Basahon ko na niya ang katong verse nga pareha gihisgutan. Piponon. Piponon. Okay? Okay, sino nang nakakita ng division? Ma'am Blau, anong nakita mo? Verse 1. Tatlo? Hello. Ilan nakuha nyo? Tatlo?
Tatlong division. Number 1, Chapter 2, verse 1 to 3. verse 1 to 3, nagisgot o kansa. Sin. Sin, Death. Very ang good. buhay mo noon. Oh, anak. This Sunod. is it. Sunod, chapter 2, Chapter verses 4. 4 to 7. 4 to 7 is about ano? Saved by grace. Say by grace. Pero kailangan maduktong. Oh, look Na yung topic na una, iduduksang sa ikadalawa. Kailangan merong same words na nandun sa una, nasa ikadalawa pa rin yung word na yon, nasa ikatatlong word pa rin yon, para may kinalaman yung una sa ikadalawa. Naintindihan ba? O sige. So anong nangyari niyan? Verse 1 up to verse 3 is ano? Ang dating buhay nga ano? Nga patay. Tama? Ulit. Ang dating buhay nga patay. Now, sunod. Sunod na verse. Verse 4, kutob sa verse 6, ang 6 ba? 7. Ang buhay, 7 ba? Hindi. 6 lang. 6. 6 lang. Oo. 6 rin eh. Ang bagong buhay na buhay. Anong word sa una na nandun din sa number 2? Buhay. Buhay. Okay? Patay. Tapos yung ikadalawa, buhay. Tama? May connection ba? May connection yung noon at ngayon. Discuss about buhay. Yung noon at ngayon. Dapat may connection. Naintindihan nyo? Next, ano yung ikatatlong division? 7. Verse 7 hanggang 10? Sorry po, mali. 9. 7 and 10 magkasama. Ah. Tingnan nyo, 7 and 10 magkasama is talking about the purpose. Kung bakit ka iniligtas. Nakita nyo ba? Bakit ka binuhay? Tama? Tingnan nyo man maigi kasi gusto ko maging matalino kayo. Una, ang buhay mo noon napatay ang espiritu. Verse 1, kutob, verse 3. Section 2, ang buhay mo ngayon nabuhay na. Tama? Section 3, paano ka nabuhay? Sa pamamagitan ng grace and not by works. Saang verse yun? Verse 8, kutob sa 9. Ha? Tama? Paano? O meron pang isa. 7 and 10, bakit ka binuhay? Naintindihan nyo? Anong napansin nyo? Pare-pareho may salitang buhay. Naintindihan nyo ba? Saving by grace. Nakikita nyo bang may hagdan? Na may buhay. Yon, ang gusto ko. Pag kayo nag-preach, klaro na may connect ang una sa ikadalawa at sa ikatatlo. 9. Para pag-summarize nyo, buong-buo ang leksyon nyo. Naunawaan nyo ba? Sa kuha na to. Kung kayo hindi nyo to alam, ganito gagawin nyo. Sabi ng verse 1, ganito. Sabi ng verse 2, ganito. Sabi ng verse 3, ganito daw. Anong nangyari? Ang dati. Okay. Sino sa inyo na nakatanggap na ng letter noong araw? Mga letter. Okay. Halimbawa, sumulat ang nanay mo sa'yo. Dear anak, kumusta ka? Okay? Kumusta ka na sa kinalalagyan mo ngayon? Tapos sinundan niya, magpadala ka na ako og usa ka dosenang itlog. Tama ba?
Tapos, pagdating sa second paragraph, kung ako naman ang kukumustahin mo, mabuti naman ako. Wapad yung ko namahaw na, oy, wasa ng klaseng sulat? Why direction? Ano? Nakita nyo? Itong tandaan nyo. Pag ang Holy Spirit sumulat, maayos yan pagkahanay. Kasi ang author nito, Holy Spirit. Ayaw gubuta. Ikaw na preacher, ayaw tuhik-tuhi ka. Kuha ang tibuok na truths, i-section mo, lagyan mo ng title, pagkatapos iduktong mo sa ikadalawa, iduktong mo sa ikatatlo, then make up a conclusion. Understood? Naintindihan ba? Sige. Ito ang outline niya na. From verse 1 to verse 3, nagisgot o karaang buhay mo ni adto patay. Sa verse 4, kutob sa verse 6, nagisgot o ang buhay mo ngayon nabuhay. Sa verse 8 o sa verse 9, nagisgot giyon sa mo pagkabuhay. So napansin nyo, hindi nawawala yung salitang buhay. Bakit? Kasi kinukunek ko. Tama? Sa verse 7, sa verse 9, sa verse 10, giskutan din ang purpose bakit ka binuhay. Naintindihan? Gamit na ni Juan. So anong na-highlight doon? Gamit na ni Juan. Buhay. No? Thank you, Pastor. Now you understood. Gamit na ni Juan. Grabe. Pagtarong tagwali, ha? Ayaw na ang katag-katag kuha na bisag asa lang. Ito ba ni Pagsama-samahin mo ang lahat ng pare-pareho gisgutan. Tapos lagyan mo ng title. Tapos yung isa lagyan mo ng title, yung title niya may kapareho dun sa unang title. Hangtod ma-develop ang usa ka topic, ang ganda. Amen? So there is the cause, there is the purpose, there is the reason, there is the how. Paano ka naligtas? Bakit ka iniligtas? Saan ka ba galing? Andun yun. Ano ka noon? Ano ka ngayon? Paano ka naligtas? Bakit ka iniligtas? Yun yun. Ephesians 2 yun. Understood? Ganon pag-treat sa discourse passage. Kinsay nakasabot? Coherence. Tama, Pastor. Coherence. Logic ba? Ito yung hindi tamang logic. Makinig. The dog is barking. Ang iro tumatahol. Ako tumatahol din pag inuubo. Therefore, isa akong iro. Tama ba yon? Walang logic. False. Kaya pag nag-aaral tayo ng Bible, may logic yan. Holy Spirit ang author niyan Ibubuuin mo lang. Amen? Pagsasama-samahin mo lang. Tingnan mo. Sinama ko yung 7 tsaka yung 10. Anong gisgutan dito? The first purpose, bakit ka binuhay? Aron madayag ang kahimayaan sa Ginoo ug ang iyang grasya. Number 1, for God's glory. Number 2, para ikaw magbuhat og maayo. Tama? So that the Christian will become a light and do good works. Sa verse 8 and 9, hindi ka naligtas sa good works. Pagdating sa verse 10, kinreate ka into doing good works. Nakita nyo? Hindi na wala ang good works. Kasi result ng salvation ay good works. Klaro dyan. Klaro sa Efeso. Hindi ka naligtas dahil sa work, naligtas ka sa grace through faith. Pagdating sa 10, you are created unto good works. Luwas ka na. Mauton na good works ka. Kita mo? So the purpose, bakit ka binuhay, dili para pahinga ka lang. Magtinapol. Oo. Ginawa ka ng Diyos para kumilos.
at ipakita mo na may Kristo ka sa iyong buhay. Without good works, there is no evidence of salvation. Tandaan natin yan. Kaya pag in-explain mo yan, doctrine ba yan na? Klaro, doctrine niya. Simula sa sinugdanan, doctrine of salvation, doctrine of redemption, doctrine of justification, doctrine of, basta, ang daming doctrine yan. Kailangan mo lang aralin ng gusto. Amen? So, gusto niyo isa pa? Ang tawag yan, discourse passage. O, balik tayo dito. Tapos, pag diniscuss mo, in-interpret mo, you try dividing the passage into sections and give topics to each division. Next, give meaning to hard terms that need explanation. Halimbawa, born again. Kailangan ng explanation. Tama? Eh, si Nicodemus nga, teacher of the law. Di gani kasabot. So, kato pong learners mo, di pud kasabot kung say born again. Abi ba nila na ang born again sekta? Okay? Next, collaborate truths to form conclusion. Mao to nga akong ginawa. Yung truths number 1, kinonect ko sa truth number 2, kinonect sa truth number 3, then nagkaroon ako ng conclusion. Understood? Next, pagkatapos noon, give examples to apply certain truths. O, pagdating doon sa diluwas ka mo, pinaagi sa grasya. O, kuha ka ngayon ng illustration. Pinaagi sa pagtuo. O, anong illustration mo sa pagtuo? Kuha ka og illustration. Pag in-explain mo na yon. Sa love. Pinaagi sa love. Because of the love of God and His mercy. Tulad ng sinabi ko sa inyo, iba ang mercy, iba ang love. Tama? Iba ang mercy, iba ang grace. Ano nga yung grace? Ano yung mercy? Magkakasunod yun eh. Love, grace, love, mercy, grace. Anong nauna? Love. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, naluoy siya nato. Mercy. Tungod sa iyang kaluoy, gihatag niya iyang bugtong na anak, grace. Naintindihan nyo? Ang nagtulak, love. Sa pag-ibig ng Diyos, compassion, naawa siya. Ulitin yung definition ni Pastor JD nung linggo, nung anniversary. Ano ang grace? Ang hindi dapat ibigay sa'yo, ibinigay. Tama? Unmerited favor. Ano naman yung mercy? Ang dapat mong silot, ihatag. Ang tawag dyan, mercy. Naintindihan? Ang hindi dapat ibigay, ibinigay. Ang dapat ibigay, hindi binigay. Yun yung mercy. Dapat silutan, pero naluoy. Kaya may mercy. Okay? So now, magbibigay ka ngayon ng illustration. Paano mo illustrate ang love? Meron ka bang naaalala na ilustrasyon para ipakita yung love ng Lord? Pag diniscuss mo na ang love, nainumdum. Nainumdum yung ilustrasyon na yung bridge, kailangang itaas pag may dumadaang barko. Naalala niyo yan? Tapos, dumating yung barko, nasiko niya yung anak niya, nahulog. Magpipili siya ngayon kung sino ang ililigtas niya. Yung anak ba niya o yung maraming tao na nakasakay sa barko? Anong pinili niya? Yung maraming taong nakasakay sa barko. Ang anak niya namatay, pero marami ang nabuhay. I-connect mo yan sa Lord. Always use illustration when you talk about love. When you talk about grace, always use illustration about grace. Hanap ka ng kwento. May kwento ka halimbawa tungkol sa love. Merong isang babaeng kapangit-pangit, mukhang aswang. Tas yung anak niya, lagi nang binubuli kasi ang nanay daw niya mukhang wakwak. Ang dami niyang kalilipat ng school.
Ayusin mo rin pagkwento. Ha? Baka mamaya, kawawa ang bata. Lipat ulit ng school. Ayusin mo naman pagkwento. Okay? Di sinabi niya, napungot na ko aning kinabuhian niya pa to. Nga namang nga naman ang imong naong nanay. Kadaghang nanay sa kalibutan nga nung ka namang imo. Naong may akong nakita pag mata na ko. Mulayas ko ay. Ngita ko nanay nga gwapa-gwapa. Mauwaw ko kay, bisin akong uyab, gibuwagan ko kay, muragwak-wak po siguro kuno ko. Kaya sa dihan na mabiyan na siya, nangutana siya sa nanay niya, tan pa, dugay naman ko nangutana o sa akong nauna. Nga namang maot man ka, guwapa man ko. Sa mainumdan, nagkwento ang nanay niya, sa gamay ka pa, labandera lang ko. Nabiyanta ka sa duyan. O niya, ang duyan nahagip ng lampara, nasunog ang atong bahay. Pagtanaw ko, nagdilaab na atong bahay, ningat ko, gikuha ka na ko, napaksakan ako, usa ka kahoy na nagdidilaab. Kinuha kita, giprotektahan ka na ko, mauning akong naong. Pagkahuman niya, ayusin mo para maganda ha. Pagkatapos, sinabi ng anak, ikaw ang kinanindutang nanay sa tibuok kalibutan. Ganyan ang ginawa ni Jesus sa atin. So, i-connect mo ka, Lord. Pag magisgot gani ka o gugma sa Ginoo, mangita na kag-example. Amen. Kaysa nakaibaw kay Mrs. Smokey. Huwag mo kaibaw? Pangutanan na lang yung ibang kamao sila. Sino si Mrs. Smokey? Isa ka inahin yan na mahal ang pangalan ng bata Ruel. Tuwing uuwi siya galing sa klase, mutagbo si Mrs. Smokey. Tuwan-tuwa siya, may tinagbuan siya. Sa kadlaw, di wa mutagbo. O, gi-shortcut na nako. Tinga siya nga, no? Sige siya hilak, wa siya ka eskwela. Antod nakita niya, niabot si Mrs. Smokey, bantog ra. Kay pagbalik ni Mrs. Smokey, daghan ang dala. May siyam kabuok nga sisiw. Tuwan-tuwa siya. Ang mutagbo niya na po nakabuok. Pero isa ka adlaw, lahat sila wa mutagbo. Ayusin niyo ang kwento ha, pahabain niyo. Pagdating, tapos hindi niya na siya nakapasok, hindi na talaga sumipot. Nakita niya, hinanap niya, nakita siya na mayroong murag sunog at dapita sa sulok. Pag hinanan niya, nasindol niya, manok de ito niya. Pero, nigawas ang mga sisiw, buhay lahat. Nasunog ang inahan, ang anak, wala. So, i-connect mo na yan sa Panginoon. Amen? Pangita mo og ilustrasyon para klaro kayong gugmas Ginoo. Ang pagtuo, pinaagi sa pagtuo, naluwas ka mo. Pag-abot sa pagtuo, anong ilustrasyon ang gagamitin mo sa pagtuo? Unang ilustrasyon, bangko. Tama? Tanawa si Mr. Anyabesa. Tama ba, Pinyedo? Giunsa niya paglingkod. Imong paminaw, nituod yun siya sa iyahang bangko. Ogwa. Saan man niya paglingkod? Ingani, Jud. Kubot. Tama? Ibig sabihin, siya ay nagtuo nga kaya siya ng bangko. Kaya tingnan mo upo niya, kampanting-kampante. Ang pagtuo, buot pasabot, dili lang ani, kundi ibutang nimo ang tanan nimong gibug aton dihas Ginoo. Maunay buot pasabot sa pagtuo, nagtuo ka nga kaya kanyang luwason. Right? Another example sa pagtuo, another illustration. Kay baw na mo sa sirkero na si Blondine. Kung sa man na si Blondine. O siya ka sirkero. Ito ang US, ito Canada. Ang US at Canada, timan niya ang mga illustration. Ang US at Canada, nahahati, pinaagi sa Niagara Falls.
ang Siya po lakas ng nag-share. Niagara Ako Falls, pong na-share. ang kanyang current ego nga Nauna siya. makahatag og Internet. kuryente, Tinuod, hydroelectric sa usa ka nasod. Sobrang lakas ng current niya. Itong si Blondin, Nilingig tayo. Cerquero, every time natatawid siya from Canada to America, ginagamit niya isa lang ka alambre, nipis pa kaayo. Mutulay siya sa alambre. Wala tayo. Ang mga tao, pero bago siya tumawid, magtatanong siya, naniniwala ba kayo na kaya kong makarating sa Amerika, pinaagi ang aning alambre? Moingon ng mga tao, yes, Blondin! We believe you! Hinay siya. Mga tao, di mo ginawa. Hangtod makatabok gid siya. Pagbalik, mangutana na po siya. Muto ba mo nga makaabot ako sa Canada, pinaagi sa ni akong giagian? Yes, Blondin! We believe you! Tapos, next, kumuha siya ng karumatilya. Saan man ang karumatilya? Ang maragamay nga. Ha? Kanang gamito ninyo maghakot og buhangin? Wilbaro. Isa na. Kariton. Kariton. Oh. Kanang kartilya? Okay? Mao na yung gigamit. Tabok siya. Mga tao. Naingana siya. Ang mga tao ni Siagit, nakabawi. At tawid siya. Pagdating doon, nagtanong sila, naniniwala ba kayo makakabalik ako sa Canada, pinahagi sa kartilya? Yes, Blondin! We believe you! Ang lakas! Eh, may bata sa tabi. Sabi niya sa bata, ikaw, dito ka? Yes! Idol ka na ako! Sabi niya ganun. Okay. Sakay. Tanong, sumakay kaya ang bata? Sumakay kaya ang bata? Wa, masakay. Sa ato pa, wa siya mo to. Wa siya mo salig. Lain ang pagtuo, lain ang pagsalig. Ang tinuod niya pagtuo, ibibigay mo ang tanan nimong pagsalig sa imong gituuhan. Illustration. Amen? Palakpakan natin, Ginoo. Huwag niyong kalimutan. Ang dami ko ng illustration kanina pa. Naalala niyo? Huwag mo magsulat. Uy. Gi-record rami. So, yung iba, alam niyo na to. Subaw na ko itong yung Ha? kawalan. Si Smokey, nawa na. Isa naman. Instead na Mrs. Smokey, Miss. sino na? Mrs. Lawis na. Tilapia. Oh. Mrs. Tilapia na. Ano? Mangita na sila isda. Okay. So, pag-abot sa dead, biro mo yung number 3 nakalagay doon, og tungod diini giani nila ang kapungot sa Dios. Pag magisgot kag kapungot, may ilustrasyon po ka. Unsa to? Hindi ganyan. Pwedeng, bahala na mapungot mong tanan ako, wag lang ang Lord. Kay ningon ng Lord, ayaw mo kadlok sa tao nga kayang pumatay sa lawas. Kaadlokan niyong Ginoo nga kayang pumatay sa lawas o kalag. Espiritu. Kung saan man ang Lord pagpatay. So mag-discuss ka ngayon ng impyerno. I-discuss mo ang impyerno. Anong itsura niya? Okay? Ang buot pasabot sa kamatayon, no? Kanang walang hanggang kamatayan. Araw-araw namamatay ka, pero hindi ka mamatay-matay. Paano yun? Kaya nga walang hanggang kamatayan eh. Araw-araw pinapatay ka, bukas papatayin ka ulit. Ibig sabihin, yung laman na bumagsak sa'yo, babalik ulit yun, paparusahan ka ulit, babagsak ulit yun, mamaya lusot ka na naman sa butas, paglabas mo, parusa ulit. Walang hanggang kamatayan. Wanay katapusan doon. Pila man kaadlaw ng forever. Pangutan na sila. Unsay kitugayon sa forever? Plus 1 day. Pila ka buhok? Wala.
Mao na inikisgot nimo sa impyerno, kana yung nakakatakot kasi ang totoo, kahit ano pang description ang sabihin mo tungkol sa impyerno, hindi pa yan sapat. Dahil grabing ang impyerno. Makita nyo naman sa Facebook, di ba? Ang ganda ng illustration sa Facebook. Kung pwede lang, kunin nyo yun. Ipakita nyo, yan ang impyerno. Oh, naparabay babae diyan, nagsigig-singgit. 40 ka tuig na ako din eh! Nganong niya pamangko! Wa baka maluoy na ako! Dini, maluoy ang Ginoo.